What's up guys, what's up? It's your boy Slime Gaming. Balitang balita sa Radyong Sira. So yes, finally boosting world na, and kung nakikita nyo, ito na yung pinakahantay nating Spirit Summoner class. So address lang natin mga couple of topics here and yung mga important reminders para sa mga returnee players na matagal na wala sa Mirror Fortress gusto ulit maglaro, at saka sa mga newbie and sa mga OG na rin na player na baka may nakakaligtaan sila sa mga information sa BW. Okay, so as expected, ano siya, yung summoner is spell attack, no? Ang iniisip ko lang is I am expecting na at least gawin nilang hybrid para sa ginawa nila sa Lionheart, which is merong spell attack at saka physical attack. Ang ginawa nila is pure magic damage, and so far sa nakikita ko, hindi ko pa siya na-try sa PvP, pero kung paano mag-work yung summoner, I would say pwede natin siya i-compare sa Darkest at saka sa Sorcerer na pure spell offense na damage type na magic type na character. Okay, so focus kayo sa dev success, sa bash, kasi kung makapansin nyo, ang daming umiilaw na skill neto. And what else? Crit, skill attack boost, and kayo na bahala dyan para mag-balance ng mga stat na yan. And this information is para sa mga F2P na katulad natin na walang pambitaw. So be wise sa pag-build ng mga skill at saka ng stat ng character nyo. Huwag kayo tapon ng codex. Siguraduhin nyo yung priority para ma-maximize nyo yung lakas ng character nyo sa level. But I would suggest pag sa BW, mas prefer natin magpa-XP. Kung meron kayong mga monster boost, go ahead, i-codex nyo na yung mga monster attack damage, kasi alam ko naririndi na kayo yung mga ibang player na nagtatanong kung worth it ba pumasok sa BW. Alam nyo kung bakit siya pinupush ng mga player sa inyo, sa mga newbie dyan, kasi guys, boosting world, from the word itself, boosting world, mabilis yung progress dito. So isipin nyo, nilabas siya ng 18, so nag-up siya ng 5 PM ng 18. So anong petsa na? 3 days na yung nakalipas. So itong recording na is August 21st. 3 days na to, magsi-60 na tayo, and marami dyan yung mga maraming oras sa game is nasa 70 pataas na ng mga PS. So that's how boosting world for you all guys. Okay, and what else? Ang difference ng BW Season 4 is ano siya, 5 months guys, napakahaba nun, 5 months. Yung mga usual na BW is 4 months. Yung BW1 is 3 months lang ata, 2 months lang yung BW1 kung di ako nagkakamali yung unang season. Then naglabas sila ng bago, 3 months, then 4 months, ngayon 5 months. Okay, and ang kinaganda lang neto is umuulan ng summon, no? So hindi nagdamot si WeMade sa mga panahon na to, kasi nga 5th year anniversary na rin, tsaka new class release, and at the same time merge ng server, umuulan ng summon. And let me show you this one here first. So ito yung buff ng BW. Kung galing kayo sa local server, walang ganito. Sa BW lang, kung makikita nyo sa taas, BW buff, hunting XP 1000% sir, and drop chance 100, lucky drop 100 hanggang level 149. And don't forget to follow on this mission sa left side. Okay, alam ko itong mga to is applicable din siya sa, para may nakikita ako sa local server, correct me if I'm wrong, pero let's focus on BW. So ito yung makikita natin sa BW servers. So event summon, ayan, na-summon na lahat. Then meron siyang mission pass. Sundin nyo lang kung ano yung sinasabi ng mission pass. Ito yung isa sa mga susi para mabilis yung progress nyo. Okay, so ayan, combine summon, follow nyo lang yan. Then ang daming binibigay, and kung makikita nyo, sa sobrang dami ng summon na binibigay, umuulan ng summons, bumalik na naman yung mga opportunista, no? Opportunista in a good way, yung mga account sellers. Okay, so ang ginagawa nila, it's a one way para kumita ka sa boosting season, is to create a lot of Gmail dummy accounts para makagawa kayo ng maraming character. Kaso tsatsagayin nyo yan, talagang pasensyahan lang.
Kaya gawa kayo ng maraming account, then palibel nyo siguro at least hanggang 40, hanggang ma-build nyo lang yung mga summon na binibigay dito sa event. And nakikita na natin itong ilang araw na lumipas pa lamang, nakapost na sa mga group yung mga nagbebenta ng account na naka-pull ng mga legendary spirit. Okay, so hindi siya madali, kahit sabihin yung ganun lang, makapull ka lang, swerte lang talaga, hindi siya madali. Ilang account yung ginawa ng mga yan, then pinalevel nila. So it's an honest work kahit paano. So hindi natin mabiblame yung mga tao, dyan sila kumikita, no? At least hindi sila nanti-trip, hindi sila nang scam. That's an honest work. Alright, I'm just saying. And ano pa bang meron sa BW? Don't forget to grind your characters sa 5th anniversary exchange. Then meron tayong bingo events. And isa sa mga highlights dito na nakita ko, kasi nga boosting world guys, again, remind natin yung mga newbie, exclusive to. Sa loob ng 5 months, lahat kayo magi-start sa level 1. Then what's weird is yung numbering ng server. Usually nung mga nakaraang BW yung nangyayari, BW 11, 12, 13. Ngayon BW Asia 31, 32 tsaka 33. I don't know what's the reason behind it. Siguro probably I predicted na pagdating ng end ng off season ng BW is ito yung mga mismong magiging server number, tapos i-merge lang yung mga local. So that's just how we see it. Kaso huwag na tayo mag deep dive dun, matagal pa yun, next year pa yun, around February or January. And for events, ngayon kasi ang nangyayari, naghigpit yung kampihan ngayon, kasi meron tayong kasabihan na pag BW, whatever happens in BW stays in BW. So ang nangyayari, yung mga alliance na mag-create ng account sa BW, sumasali sa kalaban, na nag-end up na yung alliance tsaka alliance is nagkakalaban at nagbabanggaan sa server. So masakit sa ulo yan para sa mga nagmamanage ng servers tsaka ng alliance, kasi puro reklamo for what, right? So parang inilun sa data ng alliance na kung ally kayo sa local server, if you're going to play BW, make sure na part kayo ng alliance sa BW para hindi magulo and steady. Lalo na ngayon is sobrang mainit yung PHR, yung QQ team na sinasabi nila, sila Ted. Mainit, ang dami nilang na-impluwensya, ang daming bumaliktad, and yes, it's not a good thing kasi magkagulo and magka-crumble yung mga inaalaga ang alliance ng server. So pwedeng makuha dahil nga malakas si Ted and marami siya nahatak na tao. And at the same time, ang good part doon is syempre mabubuhay yung event, mabubuhay yung scene ng Mir4 dahil sa nangyari. So with that being said, yung ginawa ng mga alliances, if you're allied with HOF sa local server sa BW, make sure na registered kayo sa clan na alliance. So bawal naman trip. So tatanggalin na yung kasabihan na whatever happens in BW stays in BW. Hindi na yan uubra, guys. So naghihigpit yung HOF alliance dahil sa kaganapan sa local server, right? And what else, or what ano pa ba yung ano pa ba yung interesting na part dito sa update na to? So eto, boosting world power score reward box, which you can find here. Eto, power score event, at saka yan, i-achieve nyo lang yan. Power score event, meron kayong box, then level reward event. So meron mga box, so I have 2 of them right here sa ating inventory. Okay, so anong binibigay na ito? Check natin. Ito yung sa level event. So tickets, okay. So ano ang highlights dito for me is yung proxy order times 5. Ayan, nakikita nyo sa baba. Yeah, proxy order, let's use it. There you go, proxy order. Then boosting word for power score reward box. Then at the same time, meron siyang proxy order pa rin. Use natin. So quick tip lang, huwag nyong gagamitin to sa mga quest, kasi ang proxy order is para ma-finish nyo yung quest agad-agad na hindi nyo na ginagawa yung mission.
Slime Gaming.